Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Sa video na to ay aking ibabahagi kung ano ba yung kahalagahan ng pagsunod at pakikinig ng instructions, lalo na sa salita ng Diyos. Napakahalaga ng instructions dahil naging parte na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Madalas natin ito makita sa mga produkto na ating mga binibili. It's either na ito ay mga pagkain, mga gadgets, or appliances. Nakikita rin natin ang mga instructions na ito sa iba't ibang institutions gaya ng mga government offices, mga schools, mga business establishments. So, patunay lang na ang instructions o ang tagubilin o mga aral o mga direksyon ay parte na ng buhay ng tao. Kung walang instructions, gabay o alituntunin o direction ay maraming hindi matatapos, magiging magulo ang buhay ng isang tao. At sa kabilang banda naman ay kung mayroong ganito ay maraming na-accomplish, maraming nagagawa ng maayos at tama. Tulad din sa buhay ng tao kapag siya ay sumunod sa direksyon, sumunod sa payo, nakinig sa payo ng iba, nakikinig sa nangangaral sa kanya, sumusunod at nagbabasa ng salita ng Diyos, sumusunod sa pagdidisiplina, siya ay patungo sa tamang landas ng buhay. Sinabi sa Proverbs 10 verse 17, "Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray." Sa Tagalog, mga Kawikaan 10 verse 17, "Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw." Ano ba yung nakikinig sa instructions? Yung nakikinig is ito yung pag-intindi, pangunawa, pagpansin, to pay attention, no, to give the consideration sa instruction. Ano ba yung instruction dito na sinasabi? Ito yung pagtuturo, direction, aral, tagubilin, kautusan, o yung salita ng Diyos. So ano ba yung kahalagahan or bakit mahalaga na tayo ay makinig at sumunod sa instructions o lalo na yung sa salita ng Diyos? Una is paying attention to instructions will keep you away from troubles. Ang pakikinig sa instructions o ang pagtuturo o ang pangaral ay ang siyang maglalayo sa iyo sa kapahamakan. Marami sana ang hindi na kailangan pang makaranas ng mga sakit, pagkabigo at pagkapahamak kung marunong lang silang makinig sa tagubilin o sa mga payo. Minsan dahil sa kadahilanan na gusto nating maging malaya, gusto nating maging free sa pagdedesisyon sa ating buhay ay hindi natin pinapakinggan ang payo ng iba. Nineneglect natin or isinasantabi natin ang mga sinasabi ng mga tao. Marami tayong nagiging dahilan na akala natin ay matanda na tayo, alam na natin ang tama at mali, alam na natin kung anong pagdidesisyonan natin. Kaya kadalasan sa bandang huli na natin natatanto o nare-realize na mali pala yung ginawa natin, hindi pala tama yung desisyon na ginawa natin. May mga taong inilalagay ang Diyos sa buhay natin, sa daraanan natin upang tayo ay matulungan, magabayan, upang tayo ay lumakad sa tamang landas. Sila yung mga taong ginagamit ng Diyos upang tayo ay matulungan na makapagdesisyon ng tama. Kaya pansinin natin ang mga sinasabi ng mga taong ito, lalo na kung ang mga taong ito ay nakikita mo at alam mong mayroong pagmamahal at malasakit sa iyo. I-consider natin, intindihin natin ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga suggestions, dahil ito rin ang mag-iingat sa atin, ito rin ang maglalayo sa atin sa kapahamakan. Marami pa tayong kakaining bigas, ika nga sa kasabihan. Marami pa tayong dapat malaman at matutunan sa buhay. Kaya makinig tayo sa mga taong alam natin na nakarating na doon, kumbaga marami na silang karanasan dahil dito rin tayo matututo. Ang pangalawa ay accepting rebuke will lead you to the right path. Ang pagtanggap ng pagsaway ang siyang tutulong sa iyo para makadaan ka sa tamang landas. Ito yung mahirap tanggapin minsan, di ba? Kapag nakakarinig tayo ng mga pagtatama, nakakarinig tayo ng mga correction or yung mga comments, ayaw nating marinig na itinatama tayo. Bakit? Dahil nasasaktan tayo.
Ayaw nating tanggapin, ayaw nating pakinggan na yung palang ginawa natin or ginagawa natin ay hindi tama. Tanggapin natin ang pagsaway o pagkokorek ng iba sa atin dahil nakikita nila na mayroong mali. Nararamdaman nila na mayroong hindi tama, kaya nila sinasabi sa atin. Nakikita ng mga taong ito na nagkokorek sa atin or nagsasaway sa atin na mayroong dapat itama. At ito rin ay warning sa atin upang tayo ay hindi na tuluyang mapahamak o kaya tayo ay makaiwas sa mga maling desisyon na pwede nating gawin. Minsan ang pagtanggap sa mga pagsaway ay masakit, nakaka-discourage, nakakadismaya, no? Pero imbes na tayo ay sumama ang ating loob o kaya magalit, ay tanggapin na lang natin ito dahil ito yung makakabuti sa atin. So kapag hindi tayo marunong tumanggap ng pagsaway, ay sabi dun sa binasa natin ay he leads others astray. Ibig sabihin, kung halimbawa ikaw ay maimpluwensyang tao o kaya mayroon kang mga kaibigan na nakatingala sa'yo or inaasahan ka sa mga maraming bagay, ay inililid mo rin sila, tinutulungan mo rin sila na maligaw ng landas. Kaya kung itinutuwid tayo, magpatuwid tayo. Kung itinatama tayo, magpatama tayo. Kapag pinagsasabihan tayo ay makinig tayo dahil ito rin ay ang makakabuti sa atin. Ito ang tutulong sa atin upang ating madaanan or tahakin ang tamang landas. Dito tayo matututo upang tayo ay magkaroon ng tamang pagdidisiplina sa ating sarili at makapagdesisyon ng tama at mabuti. At ang pangatlo ay keeping instructions will make you wise. Nagiging marunong ka kapag marunong kang makinig at sumunod sa mga instructions. So kung marunong kang sumunod sa payo ng mga magulang mo, kung marunong kang makinig at sumunod sa mga sinasabi ng iba na mayroong totoong pagmamahal at pagmamalasakit sa iyo, lalo na kung ikaw ay marunong makinig at sumunod at nagbabasa at sinasapamuhay ang salita ng Diyos, ikaw ay taong marunong. Ito ang mag-iingat sa iyo sa mga kamalian, sa mga kapahamakan at mga pagkabigo. Ito ang gagabay at mag-uudyok sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng pagmamahal at takot sa Diyos, ganun na din ang pagmamahal at malasakit sa iba. So paano ba natin i-apply ang mga aral na ito sa ating buhay? Una is, listen to advices of godly people. Makinig tayo sa mga advices, mga payo ng iba. Be teachable. I-admit natin na hindi natin alam lahat. Kailangan natin ang tulong ng iba upang tayo ay magabayan sa tamang landas ng buhay. Pangalawa is be open to correction. Matuto tayo na tumanggap ng mga correction ng iba, ng mga sinasabi ng iba. At ang pangatlo, learn from others' experiences. Sa pag-observe pa lang sa mga buhay ng mga tao na nakapaligid sa atin ay marami na tayong matututunan. Hindi na natin kailangan dapat pang maranasan ng masaktan, mabigo, mapahamak bago tayo matuto sa buhay. Ngayon pa lang ay pwede na tayong matuto sa pamamagitan ng mga karanasan ng ibang tao. Pag natutunan natin yung mga karanasan ng ibang tao ay dito tayo makakahakbang ng may karunungan tungo sa ating ikabubuti. Naway may matutunan ka sa ibinahagi ko sa video na to at ikaw ay makahakbang ng may karunungan sa iyong pamumuhay, sa iyong pagsunod sa Diyos at sa iyong pakikitungo sa iba. Maraming salamat at God bless.